Mga buso, ito pinagawa na sa akin nung last year ata. Parang ganito ding buwan. Tapos napagana ko. Ang problema nito kasi itong una, corroded yung parts. Kaya namamatay-matay yung relay. Nakuha natin yung sira. Then pagdating sa kanila, nagloko uli. Yung sa relay naman, kaya lang kinalikot niya, nagdikit yung speaker. Sira yung transistor. Tapos after nun, yan, umabot na ng mag-iisang taon. Sabi niya hindi naman kasi ganong nagagamit, na-stock na lang. Tapos itong volume daw sira na uli kasi pinaglaruan ng mga bata. So tingnan natin kung ano nangyari. So naalala ko to kasi binalik sa akin eh. Ayan oh, tingnan nyo yung sapan niya, mayroong ano dyan. Okay. So saglit lang mga boss, buksan natin. So ang naging problema niya mga boss nung binuksan ko to, para nagkaroon ng corrosion dito oh. Labo no. Nagkaroon ng corrosion. Kita ba? Kita ba dito sa ano natin, camera natin? Yan, nagkakaroon ng corrosion. Then ano ba? Ang problema kasi nung una nito corrosion, tapos nagloko yung relay. So tika lang, i-set up natin yung camera. Ilagay ko muna dito sa gilid. Yan. Tapos ilagay natin dito yung tester. Ngayon titingnan natin dito yung power on natin. So lagay natin tong negative ng tester. Then ilagay natin dito. Check natin yung mga emitter ng transistor. So dito tayo sa ano. Ayan, merong DC out na negative 3 sa kabilang channel. Ayan. So corrosion at saka madumi na uli. Kausapin ko muna yung may-ari. Dito, yung mga nalagyan natin ng varnish, hindi naman gaanong nagkaroon ng corrosion tulad nito. Ito, yung pagitan na to. Tingnan natin. Kaya naman siya, malinis naman siya. Makintab nga lang yung ano natin. Sa reflection nata ng ilaw yan. Ayan, pero balik natin dito sa ano, sa camera. Malabo, ano ba yung pangit ng anggulo ng ilaw natin? Parang ang sama ng ilaw ngayon. Tika lang, ilagay ko nga tong cellphone sa ano, sa holder, sa stand, baka sakaling gumanda-ganda yung quality ng ano, video. Yan, kung mapapansin nyo dito mga boss, katulad nito, yung mismong board, yung buong board talaga nagsisimula na yung corroded. So hindi naman natin pwedeng ano kiskisin lang tapos ano, kasi yung mismong board ang ano sa mismong board nagsisimula yung corrosion. Yung materials siguro na ginamit dito na ano, low quality. Kasi tingnan nyo, ang dami ng corrosion dito, may corrosion yan. Karoon ng corrosion. Ito na parang nagsisimula na, nagmamantsa na. Yan, ayan oh. Kung mapapansin nyo yung part na yan oh. Pag ganito kasing corrosion talaga, mismong board ang may dahilan ng corrosion niya. So medyo mas malala this time. Kailangan may paliwanag ko to sa may-ari. Kung willing pa ba siyang ituloy o ano. Kasi ang gagawin naman natin yan, lilinisan natin yan. Tapos yung mga nilamon ng corrosion, babanisyan natin tulahan. Ang tanong ba, masisira ba siya uli? Pwede siya masira uli katulad nito. Hindi natin nalagyan ng varnish. Yung normal lang na ano, yan, kakaroon na ng corrosion. So ayan oh. Yan, yung pagitan niya nagkakaroon na ng ano. Ito, huling repair ko ito dito nilagyan ko ng varnish. Ito malinis pa to dati.
Nakaraang taon malinis pa yan. Wala pa yung itim-itim na yan, hindi pa ganyang kalala. So this time lumala yung corrosion niya dahil sa board talaga. Siguro kausapin ko yung may-ari dito kung ano yung balak niya. Okay, tuloy tayo. Nilinis ko na to at hinugasan ko na para ano. Actually, nung una ko atang ginawa to, hindi ko to hinugasan kasi medyo bago-bago pa talaga to, as in sariwang-sariwa. Tapos nagkaroon ng corrosion. Then after nun, ang corrosion kasi nun nung una nating ginawa, dito banda yun dito banda. So kung mapapansin nyo yung part na yan na may kiskis, ayan yung may mga kiskis na yan, dyan nagkaroon ng corrosion dati. So ngayon, yung mga hindi natin nalagyan ng ng electrical varnish, kinorosion din, ayan yung dyan. Tingnan natin dito sa may regulator, ayan, dandanin natin. Ayan kung mapapansin nyo, nagkaroon na ng corrosion. Then ito, ayan. Tapos yung mga pagitan ng yan yung mga ganyan dito ata sa may supply din ng ayan. So iisa-isahin yan, marami to mga boss, at medyo matabaho din to. Kumbaga kasi kailangan mo talagang suyurin isa-isa. Lilinisan mo ng thinner, din applyan mo ng So ang gagawin natin ngayon ay lalagyan din natin dito ng electrical varnish pati sa labas o sa taas. Lalagyan natin, baliktaran. Ngayon kung magka-corrosion pa, sabi ko sa may-ari, baka doon sa board na talaga wala na tayong magagawa. Kung halimbawa kinorosion na, ibig sabihin yung board na talaga ang may problema. Kasi katulad nito, parang mapapansin nyo nagkakaroon ng spot or mancha yung galing sa ilalim yan kasi itong kulay green na yan, coating talaga ng board yan, hindi naman talaga as in green yung pag kiniskis mo yan, lalabas yung copper side, kulay copper. So ibig sabihin from ilalim mismong sa copper nagsisimula yung corrosion. At ang nangyayari itong mga corrosion mga boss sa mga makabagong China amplifier. So ang ibig sabihin nito, yung quality ng copper at itong mismong PCB na ginamit nila ay sabihin na natin na hindi talaga kagandahan kasi ayan kakaroon siya ng mancha. Okay, so babalik ng varnish yan, tapos tingnan natin kung sabi ng may-ari last na lang daw na paggawa niya to ganun talaga pag mga mumurahin. Sige, try na lang natin gawin. Kung sakaling bumalik ang sira, ibig sabihin nasa board talaga yan. At least nagawa muna natin. Ganun parang may kumakalas. So ganun mga boss, isa-isahin ko na muna. So ayan mga boss, malabo yung camera natin. Teka lang, punasan ko muna. Cellphone lang kasi gamit natin mga boss, kaya may time talaga na malabo. Kung titignan nyo sa malayo, makikita pa naman yung mga transistor na yan. So baka madali na naman tayo ng basher dyan. Bakit papalitan? Mukhang ayos pa naman. Ito po, ilalapit natin kuha tayo ng pagpapatungan or ilapit na lang natin, ganyan na lang siguro. Pero kung titingnan nyo yung nya, lagay nga natin dito sa kawayan para mas ma-highlight yung kuha tayo ng isa. Ayan. So kung mapapansin nyo yung paa nya, ayan nagsimula na siyang magkaroon ng corrosion. Ayan yan. Isa yan sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng DC out or nagkakaroon ng crackling sounds yung amplifier. At madalas to sa mga amplifier ngayon mga boss. Katulad nito, halimbawa kuha tayo ng sample dito sa pinakapagitan yan. Ayan dito sa pinakapagitan ng IC. Ayan, mapapansin nyo yung ng IC na yan sa malayo hindi halata, pero pag sinum in mo, ayusin natin yung camera. Yan, kitang kita yung problema mga boss. Ayan yan. Yan, nakikita nyo yan sa pagitan ng mga paa ng IC. Yan, corrosion na po yan at nagkakaproblema na pag ganyan. Okay. Yan ang naging problema.
Kaya papalitan natin lahat ng mga transistor kasi ganito ang nangyari sa paa ng transistor. Inatake ng corrosion. Marami yan, mga 14 piraso. Tapos yung mga pagitan ng paa, isa-isahin natin yan. So yun lang muna mga boss. Pag ganito mga boss na puno ng corrosion, ganito lagi yung ginagawa ko off cam. Siguro hindi na natin napapanood sa vlog yung ganitong senaryo kasi kinakat ko na, kasi iniisa-isa ko talaga gamit yung magnifying glass yung mga pagitan ng hinang. Pagkatapos ko malinis ng thinner, bago ko lagyan ng electrical varnish, kailangan isa-isahin ko muna, silipin yung mga pagitan ng pyesa para ma-sure natin na wala na yung mga tumatawid na nagka-carbonize na corrosion. So isa-isahin natin yan sa mga pinagalaw natin. Then ganoon din dito sa pyesa. So gagawin natin dito, titingnan din naman natin kung tama yung mga kinabit natin transistor, yung number at saka yung position, bago tayo mag-testing at bago natin ibalik ito sa ano niya. Kasi dito sa power transistor, good naman lahat. Ang pinalitan lang natin dito yung mga maliliit na mga transistor at saka yung ilang capacitor dito. Tapos yung board naman nilinis natin. Tapos inisa-isa ulit natin ngayon. So itong senaryo na ganito, lagi ko pong ginagawa yan at hindi lang natin nasasabay sa video. Kaya lang naisipan ko ngayon para makita nyo kung paano natin ginagawa. Next time naman yung pagkakabit ng pyesa, gagawa natin ng video. Kasi para sa akin parang malaking kasayangan na rin sa oras pag ganito. Medyo mabagal at saka matabaho. Yun na nga lang minsan, kahit gaano naman kaganda yung gawa mo, kung talagang masisira yung isang pyesa, wala tayong magagawa dun eh. Ang mahalaga lang, ginawa natin ng tama yung trabaho natin, ginawa natin ng maayos. Pero dahil nga sa mga madali na masira yung mga pyesa ngayon, lalo na nito, ito yung board nya medyo corroded na, madali na rin masira. So hindi may iwasan na minsan may nasisira pa rin o kaya nagkakabackjump. Pero ang mahalaga dyan, huwag tayo magbago sa tuloy-tuloy pa rin tayo. Kung ano yung tamang ginagawa natin, ituloy pa rin natin. So mga boss, itutuloy ko na to, tapos mamaya tingnan lang natin sa sa pag inactual test na natin kung wala nang DC out. So pagkatapos natin check na okay naman lahat, saka tayo maglalagay ng electrical varnish. So isto lang ang ginagamit ko, pampatak, para hindi naman kumalat. So dito muna tayo magsisimula sa may relay. Ayan. So isahin natin yan, yung mga transistor, papatakan natin. Capacitor, pati resistor. Yan, pinapatakan natin yan mga boss. So after nito, papatuyuin natin yan. Saka tayo magti-testing. At pati yung ilalim pala, lalagyan din natin. Papatuyuin lang natin tong nilagay natin.
Saka natin ikakabit to. Then saka tayo mag-testing. Okay. Okay mga boss, so naka-ready na yung tester natin. Dito tayo magsusukat mismo sa output papunta na ng relay saka speaker. So check natin dyan kung may DC out pa o wala na. Power on natin. Lagay natin sa ground yung negative. Tapos dito tayo mag-check. Okay, wala na. Wala na. So ayos na. Pwede na natin siguro isalpak doon, tapos ikabit natin yung ibang supply para matingnan natin kung gumagana na yung relay. Ay, pupunasan pa pala natin tong madumi oh. Ayun, nakabalik na natin mga boss yung mga testing na lang natin, test valve. Yan. Umilaw na line. Ayun, switch na yung relay. So nakakabit na yung speaker at saka audio nya. Walang sounds. Wala oh. Pero pag pinindot to, kumakaluskos. Bakit kaya? So gamit tayo ng audio tracer mga boss. So ang nangyari dito, dahil napansin nga natin nung una, itong mga paan ng IC nagkaroon ng corrosion. So sinubukan nating linisan tapos lagyan ng electrical varnish, hindi pa rin gumana. Ang nangyari dito, may audio output siya sa tapos yung MP3 naman gumagana. Ayan o. Yung output niya dito wala. Yan. Wala siyang audio out. Papunta na yan dito sa volume. Kaya wala siyang audio na maririnig tayo doon. Ngayon, nag-check naman ako ng supply. Nag-voltage checking naman tayo. Tika lang. Meron namang supply yung mga IC na yan, katulad nito. Andito yung nalaglag yung natin. Dito lang sa malapit. Yan, 11.86. Ito yan yung inano natin. Nakakandong kasi yung tester. Yan. Ayun, meron namang supply. So possible, bakit wala siyang output dito? Yung speaker selector na yon, may yung dalawang IC na to, alin dito may problema, unahin natin to kasi ito yung sa audio. So iti-trace natin yan doon sa likod. Babalik na rin na lang natin tong Okay, nag-audio trace tayo dito. Ito yung pinaka-output na ng IC na to. Itong 4052 output na yan papunta dito sa equalizer. So may audio siya. So possible na sira itong IC na to or yung supply niya o yung command niya galing doon sa harapan para dito sa pindutan na to. Yung equalizer on off. Kasi pag ginamper natin yan dito, baka posibleng tumunog na yan. Pero try natin. Kasi may audio na siya dito. Ayan. Check natin tong supply kasi yung A, kuha tayo ng tester. Ito yung C. Yan, may supply ang C. Meron tayo nakukuha ang supply dito sa C. 2 point. Hirap nitong ang kamay ko. Tika lang, pindutin ko. Okay, binabaybay natin tong sa EQ kasi parang sumasablay talaga doon. Ngayon, nung nabuksan ko, napansin ko tong board sa tone. Tama, sa tone to. Ito sa mic. So isang board lang siya. Ayan oh. Nagsimula nang umatake yung corrosion mga boss. Naku, palala yung Pag ganitong amplifier talaga, palala yung problema nito eh. Kawawa lang yung may-ari nito at saka yung technician. Bandang huli,
Pag mga ganito na hindi nyo hindi nyo mapansin tapos nag-back job, kasalanan ng technician. Masisisi lang ang technician kapag ganito eh. Yan ang masaklap mga boss. Minsan halimbawa inayos mo naman ng husto, tapos nagka-problema dahil sa problema nga sa sa board. Bandang uli, technician na masisisi dito. Sabi, oh, bakit yung ginawa mo hindi nagtagal, nasira agad. So dahil katulad nito nagkaroon ng corrosion, masosolusyonan mo yan. Paano naman yung iba? Paano naman yung build up ng yan ang masaklap sa ganito. Minsan kawawa yung technician, kawawa din yung may-ari kasi gagastos ang may-ari. Siyempre sa paggawa, kung palaging sira, laging ipapagawa, kahit sabihin na natin na under warranty, kung may mga piyesang nasira, gagastos talaga yung may-ari niyan. So sinusundan ko yung trail ng equalizer kasi parang hindi siya nagpa-function. Ito yung pinaka switch niya yan, tapos may pyesa supply ata to, yan ito supply, labo yan supply, tapos papunta na yan sa, para saan ba tong switch na to? Ayun, may connection pa dito. So yan yung niya, supply niya mga boss. So yun na lang ang gagawin natin dyan. Ayusin din natin tong sana wala pang na-damage dyan simula na yung corrosion camera natin, yan simula na, ayan sa mga pagitan, ayan okay. So nangyari mga boss, tumunog na, ayan. Tapos yung nasusukat natin na voltahe doon mababa nung una, nasa 2 volts lang. So tingnan natin ngayon. Nasa 5.2. Isipin nyo tatlong beses ako nagpalit ng IC. Dalawang bago, ito yung original niya. Nagpalit ulit tayo, hindi pa rin. Ngayon, hinang ko tong supply niya, yung sasi niya, papunta dito, tumunog. Ngayon ibabalik natin yan, tapos titingnan natin, isa-isa nating ihang, kasi tansya ko dala sa corrosion yan kasi ito yung linya niya tumutunog yan, sira lang yung volume yan, tumutunog na. Ngayon ang takbo ng linya niyan papunta dito, yan, pagdating dito, pang ilan ba yon? Yan, naduling tayo mga boss. Yan, hanggang dito sa C. Ito yun. So may part dito nagkaroon ng corrosion, yung dyan. So kailangan natin tingnan kung bakit, ano nangyari. So ibalik natin, tanggalin natin tong jumper, tapos ibalik natin yung wire. Parang binaypass lang natin yung pinagdaanan niya papunta dito. Tumunog na siya. So ang problema, kaya pala hindi gumagana ng maayos yung IC niya na 4052, kasi yung supply niya, yung command niya galing dito sa selector, sa switch niya, dapat nasa 5.2 volts yung 4 o at least 4 volts ayan So susukat natin 2 volts na lang. So kakaibang trouble to mga boss. So ibalik natin, tapos tingnan natin. Tanggal na natin yung wire. Mali pala yung trace ko. Ito pala supply. Ito yung mismong out ng ng switch ng equalizer. So dito tayo magbabaybayan. Pangalawa, 'di ba? Pangalawa. So tama ito. So diyan nga nagkaroon ng corrosion diyan So kailangan siguro kiskisin ko pa ng maigi. Tapos testing natin uli. Yan, kiskisin ko pa yung area na yan. Baka nagkaroon pa diyan ng corrosion. So kiniskis natin dito na part. So tingnan nyo mga boss, ang nasukat naman natin ulit na supply 1.9. So hindi talaga siya gagana yung IC na yan. 1.9. Bakit 1.9? So dito sa mga linya niya, baka mayroon pa dun sa ilalim. So gawin natin dyan, hindi pwedeng ikat dito So doon natin, sisilipin natin yung ilalim.
So sinundan natin to. Yan, ito yung wire na yon, di ba mga boss? Sabi ko baka may corrosion pababa. So inilawan natin dito. Malabo no. Hirap ng ano. Yan oh. Kitang kita ang problema. Yan pala, may corrosion din dito sa may, yan, sa may main volume o yung connection nyo yan oh. Ito yung number 2. Kaya pala nagdadrop yung supply. So kalasin natin to, since ano, papalitan din naman natin ng volume uli yan kasi nasira nga. Anuhin natin. Yung palang dahilan kaya hindi natin mapagana-gana yung IC na to. Doon pala yun. Kinalas na natin mga boss. Ayun pala nangyari yung ano, madilim kanina hindi natin makita, di ba? Ayan oh. Ang gulo natin. Ayan. Kitang-kita na siguro, ayan. Yan pala nangyari, ano, nagkaroon ng ano diyan oh, corrosion. So ito corrosion din yan oh. Papunta diyan dito. Saan takbo niyan? Ayan, yan dito. So yan pala nangyari mga boss. Kaya kahit anong palit natin ng IC, hindi gumagana. So kailangan tanggalin natin yan at saka lagyan natin ng electrical varnish. Kalasin na lang natin siguro to. Kalasin na lang natin para magpapalit din kasi tayo ng volume dito eh. Yun na muna gagawin natin. Kinikis-kis lang yan mga boss. Kikiskisin yan. Tapos lilinisan ng thinner. Then wala kasing magandang pisto yung camera natin no. Mamaya. Ayan mga boss yung corrosion. Kikis-kisin natin yan. Yung pagitan yan. Para mawala yung itim. After nyan, lilinisan natin ng thinner. Ayan. Kung mapapansin nyo, wala na yung itim-itim. Para ma-sure talaga na wala na yung itim-itim. Tapos dito pa oh, meron pa pala dito. So ito lahat na yan lilinisan natin. Ito pati dito. So ayan, malinis na. So kailangan i-double check yung mga pagitan ng hinang. After nyan, lalagyan na natin siya ng, papatakan na natin siya ng ano. Ito parang meron pa. Meron pa ba ito? Papatakan na natin siya ng rag. Ayan. Wala tayong ano. Yan. Lalagyan na natin yan. Ito. Pati itong isa. Okay. Papatuyuin lang natin yan, tapos testing natin mamaya. Pero for the meantime, yung volume niya dito, papalitan ko na yan. Mga boss, bali yun yung corrosion nga dito sa pagitan na papunta dito sa C. Yan, dito sa C. So kung ano, ang nasusukat natin dyan ay dati nasa 2 volts lang. Ngayon parang ano na ata nasa 5 na. Gumagana na pala to mga boss.
I-demo lang natin. Pakita ko lang sa inyo. Dahil doon sa corrosion, ayan o, 5.1 na nasusukat natin dyan. So sa Sian, yung para sa EQ, yung switch dito sa ano. Ngayon, volume natin. So okay na mga boss, at saka yung mga GRC 4558 eh, nilagyan ko na rin ng ano, varnish. Pati yung pinaghinangan natin, yung sa ilalim, okay na yan. Ngayon, may kunting problema na rin yung mga potentiometer. Tatanungin ko yung may-ari kung papalitan niya o mag-i-steady na lang dyan.